ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang pangalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Nang Hingaluang Worship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Oh, hayan Ambring. Nakaalis na sila Benito. Pero ikaw, hindi mo ba napaandar itong na-invento mong submarine? Huwag mong sabihin, mas magaling pang inventor si Benito kaysa sa'yo. Ay, hindi. Magaling ako, maghintay lang kayo. Dahil nagwa-warm up lang itong submarine ko. Naku, ang tagal naman. Excited pa naman kami ni Veronica na sumakay. Ah, ha? Ano yung pagsabog na yun? Naku, ang lakas! Mga kanayong! Yung warship na na-invento ni Benito, tinamaan ng missile ng China! Ha? Patay! Yung warship ni Benito. Tinamaan daw ng missiles ng China. Ha? Oo, Pinig? Naku, hindi siya nag-ingat. Nadisgrasya tuloy. Aba, sino yung mga nakasakay doon? Kailangan marisko sila kaagad. Ay, sige, ako na lang magre-rescue. Baka sakaling may buhay pa sa kanila. Sige, Ambring, gawin mo ang lahat ng iyong makakaya para ma-rescue ang lula ng nanghingaluan warship ni Benito. Mayor! Mayor! Buksan mo ang pinto! Mayor Karyong! Sandali lang, nandyan na! Mayor Karyong! Naku, may malaking disgrasya! Anong disgrasya yan? Nabuo ba ang ginawa natin sa motel? Nabuntis ba kita? Naku, hindi Mayor! Juan, hindi niyo ba narinig yung napakalakas na pagsabog kanina? Yun ba? Nako, siguradong may gumamit na naman ng illegal na pampasabog yung ginagamit nilang illegal na pangingisda. Pero tumawag na ako sa kinaukulan. Inireport ko na para mahuli kung sino mang yung gumamit na naman ng pampasabog sa dagat. Mayor, hindi pampasabog yun. Kundi tunog yun ng tamaan ng missiles ng China yung warship natin. Ha? Ano? Yung warship na naimbento ni Benito? Naku, patay. Halos lahat ng pira ko ay nagastos ko na sa pagpapagawa ng barko na yan. Tapos tinamaan ng missiles. Naku, ang pira ko parang nawalang bula. Paano yan, Mayor? Malaking problema to. Siguradong pati yung mga lulan niyang sundalo namatay at kailangang bayaran mo. Ano? Hindi totoo ito. Wala kong ibabayad sa kanila. Wala. Pero Mayor, makukulong ka kung hindi mo sila mababayaran. Hindi totoo ito. Hindi. Kasalanan ito ni Benito. Mapapatay ko ang taong yun pag nakita ka. Paano mo papatayin, Mayor? Kasama siya sa mga namatay. Ano? Hindi totoo ito. Hindi. Veronica, mamamatay na ako sa problema kong ito. Mamamatay na ako. Oy, ikaw pala, Konsehal Adong. Anong balita? Konsehal Asyong, alam mo na ba ang balita? Anong balita? Yung tungkol sa warship na nandoon sa West Philippines eh? Hindi pare. Oh. Kung di yung sinabing nasalo ng missile launcher ng Amerika ang missiles ng China, fake news pala. Hindi totoo na
nasalo ng missiles launcher ng Amerika yon. Ano yung narinig nating napakalakas na pagsabog sa gitna ng dagat? Galing yun sa warship na idinisign ni Benito. Bakit nagkatunog ng gano'n? Ano bang nangyari, ha? Ayon sa salaysay ni Benito sa mga media na nag-interview sa kanya, Oh, talagang nagpalabas daw siya ng tunog na ganon para lumayo raw sa kanila ang mga nakapalibot na warship ng China. ganun ba? Oo. Mautak talaga itong si Benito. Akala ng marami tinamaan ng missile ng China yung warship na idinisign niya. Kaya nagalit itong si Mayor Karyong. Sinabi niyang bibitawan na raw niya si Benito bilang inventor niya. Kukuha na lang daw ng iba. Kaya maganda nga pagkakataon nito, pare. Ha? Ano magandang pagkakataon? Ano bang ibig mong sabihin, ha? Pare daw. Kung binitawan na siya si Benito, Oh. nako, saluin natin dahil mas malayong matalino siya kaysa kay Ambreng. Tama, no? Sige, ang mabuti pa patawag natin si Benito para makausap natin. Kung gusto niyang tayo na lang ang susuporta sa pinansyal, sa mga maiisipan niyang maimbento. Vice President, nandito po si President Gustalvo. May mahalaga raw siyang sasabihin. Marhay na aga sa'yo, Sir President Gustalvo. Alay, marhay na aga rin sa iyo, Vice President Agataon. Alay, mabuti naman na nadatnan kita rito sa opisina mo. Mamaya pa ako alis patungong airport president. Dahil sa isang pagpupulog ng lahat ng mga vice president sa buong mundo. Ano bang may paglilingkod ko sa'yo, Sir President? Vice Mayor President Agataon. Alay, usap-usapan sa social media at pati sa telebisyon at radyo ang tungkol sa mga dumaraming inventor doon sa bayan mo. Oo, President. Oh. Maraming naging matatalino doon ngayon. Hindi namin sukat akalain na yung mga itinuturing naming bobo o walang alam na tao, sila pala ang may kakayanan na mag-invent. Tulad nila, Ambreng at Benito, nagtatagisan sila ng talino sa pag-invento. Sa katunayan, nag-finance bayaw ko sa mga proyekto nila. Ayon, kumikita na sila. Ang daming turista na sumasakay sa warship ni Benito. Samantalang si Ambreng ay naka-invento rin ng submarine na pinangalanan din niyang The Yellow Submarine. Pero kakaunting sumasakay na turista na na-invento niya. Alay, Vice President, kinausap ako ng ating Secretary of National Defense na kailangan daw na i-develop ang mga inventor na iyan. Maglalaan ng gobyerno ng budget para may lalong ma-develop nila ang mga invention nila. Kaya mag-set ka ng meeting para sa kanila, ha? Alay, gusto kong makausap ang lahat ng inventor ng mga financer nila para magpaliwanag o may paliwanag ko sa kanilang lahat. Ang mapag-usapan namin ng ating Secretary of National Defense para malinaw sa kanilang lahat. Sige, Mr. President, areglado. Pag-uwi ko, kakausapin ko si Bayaw para iparating sa lahat ng inventor at financer na may mangyayaring meeting. Pero kailan po yun, President? Alay, kailangang maisagawa natin sa lalong madaling panahon ng meeting na iyan. Asa, Vice President.
ay may kumakatok. Baka si Veronica ito. Pumayag na yata siyang magmutil kami. Sandali lang, nandyan na. Konsihal Asyang, ikaw Ah. pala. Ikaw pala, kumarin siyang. Bawawag. Huwag kang papasok. Huwag kang papasok dito sa bahay namin. Baka pang hinalaan tayong may relasyon. Alam mo naman dito sa atin. Silosa pa naman ang asawa mo na si Pari Adong. Ha? Kwan sige. Hindi na ako papasok. Ayan. May pinapasabi lang si kumpare mong Adong sa'yo. Anong pinapasabi sa akin? Aba, sabihin mo agad, tapos umalis ka na. Sabi niya, magkita raw kayo mamaya doon sa Ijang Grocery Store. May mahalaga daw pag-uusapan. Ganun ba? Sige, umalis ka na. Bilisan mo, baka may makakita sa atin na nag-usap tayo. Sige na. Sige, aalis na ako. Sige na. Konsihal. Ay, naku, salamat at umalis na siya. Teka, hindi ko natanong kung anong oras kami magkikita ni Paring Adong. Hahabulin ko siya. Kumarin siya! Sandali lang! Anong oras kami magkikita ni Konsyal Adong? Kwan, hindi ko alam. Ha? Basta mamaya raw kayo magkita doon sa Ijang Grocery Store. Ako, mga kapatid, Hoy! nakikita ko, may usapan sila, Ay, magkikita nako. sila. Mga papalasye! Mga buwisit kayo! Mapapatay ko kayong lahat! Mapapatay ko kayo! Tumakbo na tayo, mga kapatid. Si Konsilasyon, naguhuramintado na. Veronica, marami na ba ang nagpatala ng inventor at mga scientist? Medyo marami na rin. Sinasamantala nila kasi seryoso ang gobyerno na i-develop sila. Magandang naisipan ng gobyerno. Maraming scientist na magkaka-interest ngayon na mag-imbento. Ang bansa lang natin hindi pumapansin sa mga scientist at inventor. Tulad ni Daniel Dingle. He invented a hydrogen reactor that could power a water-fueled car. Oo, Pining. Sabi nga nila papayagan na raw ni President Gustalvo ang mga gumagawa ng baril. Kailangan daw ay mapalakas ang armas natin para may pangdepensa tayo sa mga ibang bansa na magtangkang umagaw sa ating teritoryo. Sa totoo lang, friend, maraming Pilipino ang magagaling na inventor. Tulad ni Agapito Flores. Siya ang umimbento ng ilaw na tinatawag na ating fluorescent. Alam mo bang ang nagdisenyo ng baril na tinatawag natin ngayon na Armalite o M16 ay Pilipino? Ha? Oo! Kilala ko siya, Pining! Di ba si Armando Malete? Tumpak. Ginawa niya ang disenyo na yon noong World War II. Si Armando Malete ay taga-Samar. Mga kanayon! May isa na yung barkong tinamaan ng missiles! Kasama doon si Adonis! Rene, si Adonis daw. Kasama doon sa barkong tinamaan ng missiles. Hindi! Hindi! Ay, sobra na talagang ginagawa ng mga paparazzi dito sa atin, pare. Ipinagkalat nilang may relasyon kami ng asawa mo. Bakit, pare? Hindi kaya totoo ang sinabi nila? Ano? Oo. Pare, anong naman?
Pati ba ikaw nagdududa sa akin, ha? Kilala kita, pare. Ah, Wala kang pinipili. Pareho kayo ni Mayor Karyong. Kahit anong klaseng babae, pinapatulan mo rin. nagkakamali ka, pare. Hindi ko papatulan ng asawa mo. Bukod sa matanda na pangit pa. Huwag mong laitin ang asawa ko, pare. Nako. Respetuhin mo naman siya. Respeto ko nga siya, pare. Kaya lang kung ano-anong sinasabi ng mga papalassi na, ginagawa nilang istorya Ito ang Dinismiss tandaan nila mo, kami. pare. Pakialaman mo na ang lahat ng babae dito sa bayan natin, ha? Huwag lang ang asawa ko. Dahil kung mahuli ko kayo, hindi ako magdadalawang isip na papatayin ka. Pare, ano? Mabait akong kaibigan, pare. Pero kung napakasama akong kaaway, pare. Kaya huwag mo akong kataluin, na pare, ha? Dahil ipapasok kita sa sariling tumbong mo. Pare, ano? Embreng, mula ngayon, ikaw na ang susuportahan ko. Ay, salamat naman kung ganun, Mayor Karyong. Lahat ng kailangan mo, sabihin mo lang sa akin, para lalo mong maayos ang iniimbento mo. Ay, upo, Mayor. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo magsisisi sa pagpili ninyo sa akin. Ano ba yung ginagawa mo? Bagong iimbensyon na naman ba yan? Ay, upo, Mayor. Ito'y kwan. Maliit na device. Napaliit nito. Dahil, ipapasok ko ito sa utak ng kahit anong hayop. At makukontrol ko na ang galaw niya. Ganun ba? Ang galing naman yan. Ito, ipapakita ko kung paano gumana ang imbensyon kong ito. Nakikita mo ba ang pusang yan, Mayor? Oo, ang laking pusa niyan, Embreng. Anong gagawin mo sa pusa? Naku, Mayor, naipasok ko na sa utak ang device at sa pamamagitan ng remote control na ito, pagtatamblingin ko na gaya ni Carlos Yulo, ay magtatambling na siya. Ay iri-remote ko. Ayan, tignan nyo ang pusa, Mayor Karyong. Tignan mo, parang si Carlos Yulo. Oo nga, nagtambling ang pusa. Ang galing. Palagay ko ikaw nang magkakampyon sa contest na ito. Ay, sana po, Mayor. Kung hindi tayo dadayain, tayo ang mananalo. Tuwang-tuwa talaga ako sa imbensyon mo, Ambreng. Mantakin mo. Pusa, makukontrol mo. Tumambling na naman. Ginaya niya si Carlos Yulo. Yung gold medalist natin. Napakaganda niyan. Ay, pwede mo na siyang sabayan, Kap, kung gusto mo. Baka hindi ko makaya. Ma-auto-balance ako, mababalian pa ako ng buto. Ay, huwag na. Ay, sige, Kap. Ibibidyo ko kayo. Dalawa na ang nagtatambling. Dalawa kayong magtatambling. At ibibidyo ko kayo. At tapos, ipupus natin kagad sa social media. Ay, nakatutuwa ang pusang yon. Nakita ko na nagtatambling siya. Babae kaya ang pusa na yan. Dakaw,
ito talagang sikaryo. Kahit tayo, basta babae, pinapatulan niya. Hindi ako makakapayag na mahumaling siya sa pusa na iyon. Pagkakawalan ko ang pusa para wala na siyang panghumalingan at mababaling ang atensyon niya sa akin. Ay, Punyag, bakit nandyan ka pa sa labas? Anong ginagawa mo dyan? Aha! Ang kuya, napansin niya ako. Ay, nagpapahangin lang kuya! Papasok na rin ako sa kwarto mamaya. Huwag ka na yung magtatagal dyan. Baka may makapasok na masamang loob at kidnapin ka. Ay, oo kuya! Ayun na si kuya. Pumasok na sa kwarto. Palagay ko, sa kahon na ito nilagay ang pusa na yun. Bubuksan ko at pakakawalan. Aha! Sabi ko na nga ba, nandito ang pusa na ito. Pakakawalan na kita. Lumayas ka rito. Layas! Parang nandilisik ang mga mata. Nako! Sinampal ako at sinasakal. Parang babaliin ang leeg ko. Aray ko! Itinutusok niya ang mga kuko niya sa puwet ko. Wag! Wag! Ay! Tulungan niyo ako! Ano kaya ang mangyayari kay Aling Punyang? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang ng Hingaluang Warship sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert De Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!